Nagsimula ang kwento sa isang eskwelahan, kung saan nakapasa ang ating bida sa Korea University of Arts. Hindi makapaniwala ang mga kaklase ni Sohu na ang isang katulad niya ay maipapasa ang entrance exam. Hindi makapaniwala si Lee Yun-chul kasi ang katulad ni Sohu ay hindi dapat makakapasa sa isang art school. Pero lumapit parent siya kay Sohu upang batiin, dahil meron palang talento sa pagpipinta si Sohu. Nagpasalamat din si Lee Yun-chul kay Sohu dahil kung hindi sa kanya, ay hindi naging maganda ang kanyang high school life. Malapit na sila makagraduate ngunit ganun parent si Lee Yun-chul, isip bata parent. Mukhang gusto talaga ng away nitong si Lee Yun-chul dahil imbis na magaganda salita ang lumabas sa kanyang bibig ay puro pangit na salita ang lumalabas sa kanyang bunganga. Meron palang tinatagong galit si Lee Yun-chul kay Sohu at kaya, sumalida siya at aakmang ng pagsuntok na parang bata kay Sohu, ngunit bago niya pa ito maituloy, ay napigilan ito ni Sohu at agad-agad tinuhod ni Sohu si Yun-chul sa pagmamuka. Nabigla si Sohu kasi baliwala ito at makikitang nakangiti pa si Lee Yun habang dumudugo ang kanyang ilong. Gumanti si Yun-chul ng suntok at gumamit ng armament hockey at isinuntok kay Sohu, ngunit hindi ito tumama. Sa lakas ng kanyang suntok ay nasira niya ang isang cabinet na kahit siya ay hindi makapaniwala. Kasi nakakagamit na siya ng armament hockey na tanging mga awaken lang ang nakakagawa. Pagkatapos ng pangyayaring iyong, 2 taon na ang lumipas. Isang gwapong lalaki ang naglalakad at makikita etong nakasuot ng jacket, pormahang babero, nakapamulsa pa, at eto na pala ay si Sohu. Second year na siya sa Seoul University. Sa paglalakad niya, napansin niya isang grupo ng mga tao na pinipigilan pumasok sa isang lugar. Lahat ng klase ay ililipat sa Annex Building, lahat kayo ay pumunta doon, ika ng isang lalaki. Meron palang isang gate doon. 3 years ago, nang nagsimula lumabas ang mga gate na eto sa mundo. At dahil dito nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundo. Para mas maunawaan nyo, ang gate ay tumutukoy sa isang mahiwagang portal na nagbabukas patungo sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Ito ang pangunahing daanan ng mga hunter upang makapasok at labanan ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon upang maprotektahan ang mundo ng tao. Ang mga gate na ito ay nireranggo batay sa kahirapan ng mga halimaw sa loob nito, kung saan, ang mga mas mataas na ranggo ay kumakatawan sa mas mapanganib na dungeon. Ang mga gate na ito ay ang pangunahing paraan din ng mga hunter upang makapasok sa mga dungeon at labanan ang mga halimaw upang maiwasan ang dungeon break, kung saan ang mga nilalang mula sa gate ay maaaring lumusob at sakupin ang mundo ng mga tao kung hindi sila matatalo. Ang itsura nito ay karaniwang inilalarawan bilang mga asul na portal na biglang lumilitaw sa iba't ibang lugar sa mundo. Pwede mo siyang makita sa highway, sa kanto, sa mga lugar na walang tao, sa eskwelahan o kahit sa loob pa ng bahay mo ay, maaari itong lumitaw, sa madaling salita kahit saan ay pwede itong sumulpot. Ang mga gate ay nireranggo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na ranggo, kung saan ang D-rank ang pinakamadali at ang S-rank naman ang pinakamapanganib. Meron din naman kulay pulang gate, ang mga ganitong gate ay napaka-espesyal at itinuturing na napaka-delikado. Dahil kapag pumasok ang isang hunter sa red gate, bigla itong magsasara at may iwan silang nakakulong sa loob hanggang sa matapos nila natalunin ang lahat ng halimaw doon sa dungeon. Isa rin sa pagbabago ng mundo ang paglabas ng mga mangangaso o mas kilalang sa tinatawag na hunter. Ang mga hunter ay mga espesyal na individual na may kakayahang pumasok sa mga gate, patungo sa mga dungeon na puno ng mga halimaw. May iba't ibang antas din at kakayahan ng mga hunter at dumedepende ito sa kanilang class. Karaniwan meron silang mga natatanging kapangyarihan tulad ng pagpapalakas ng kanilang mga pisikal na kakayahan, panggagamot, paggamit ng mahika, o pagkontrol sa mga elemento. Ang mga tangkulin nila ay labanan ng mga halimaw sa gate o mga lumalabas na halimaw mula sa mga gate upang protektahan ang sangkatauhan, sa madaling salita, ang mga hunter ay ang mga bayani na nagtataguyod sa sangkatauhan laban sa mga supernatural o manta sa mundo. Ngayon, nahahati ang mga tao sa dalawang grupo, ito ang awakened at non-awakened. Karamihan sa mga hunter ay kabilang sa non-awakened. Mayroon silang limitadong kakayahan at umaasa sa mga armas at kagamitan upang labanan ang mga halimaw. Mas mahina sila kumpara sa mga awakened hunters at mas madaling mapatay sa mga mapanganib na dungeon. Sa madaling salita,
Kung walang mga awakened ang mga non-awakened ay hindi makakayanan mabuhay sa mundong eto. Ngayon bumalik tayo sa kwento, nasa loob na ng silid-aralan si Sohu at makikita siyang nagpipinta. Habang gumuguhit ay naiisip niya na, hindi niya nakukuha ang mga gusto niya, ang biglaang pagkawala ng kanyang pamilya at ang palaging dumidepende sa ibang tao. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang tao. Naalala rin niya na sinabi ng kanyang ina na nagmana siya sa kanyang ama. Ngayon kung ganun nga ano ang gagawin ng ama ko kung nasa sitwasyon ko siya? Suho, tawag ng kanyang guro na nagpag-ulat sa ating bida. Sobrang focus mo naman, ano ba nagpapasaya sa'yo sa pagguguhit mo? Langgam ba yan? Kakaibang drawing yan para sa isang langgam Huhulaan ko, isa yang taong langgam di ba? Sabi ng kanyang guro. Ngayon bumalik tayo sa gate. Ang mga hunter ay nagsimula ng magsilabasan sa gate. Makikitang relax sila at halatang nagtagumpay sila sa kanilang raid. Hunter Kim, great work, sabi ni kuya mong extra. Oo, success ang pag-raid namin sa dungeon, may kailangan din ako i-report sa Hunter Association, nakakita kami ng mga bagong uri ng mga halimaw, mga mukhang tao ito ngunit naglalabas sila ng asul na apoy sa kanilang mata at bibig. Kung umatake sila ay gumagamit sila ng kanilang mahahabang kuko at pangil at kapag inatake at tinamaan ka naman ito ay hindi naman masakit, tinamaan nga ako pero gasgas lang. Yung mga ganung halimaw ay walang kwenta pero yung ganung halimaw kasi ay ngayon lang namin nakita simula nang lumabas yung mga gate. Salamat at hindi ito delikado. Makikitang nakangiti pa si Hunter Kim at ang gasgas na sinasabi niya sa kanyang kanang binti. Bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Hunter Kim, ito ay natigilan at nag-iba ang kanyang itsura. Nakatulad ng nilalarawan niya, naging kulay asul ang kanya mata pati bibig at agad niyang inatake si kuya mong extra. Hindi na siya nakapalag at agad siyang nadedo. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga tao at agad naman kumalat at dumami ang mga halimaw na parang mga zombie. Tanaw na tanaw nila Soho mula sa kanilang silid-aralan kung ano ang yayari sa labas. Nakita nila na unti-unti na nagbabago ang mga tao doon, mula sa pagiging tao ay naging isang halimaw sila. Hindi nila alam ang gagawin na kahit ang kanilang guro na isang E-class hunter ay walang magawa. Habang natatarante sila ay may biglang sumugod at pumasok na halimaw sa kanilang silid-aralan, nagulat ang lahat. Takbo, sabi ni Soho. Habang tumatakbo nakita ni Soho ang isang babae na nakaupo, mukhang may nangyaring masama sa kanyang binti at naging dahilan nito kung bakit hindi ito makatakbo, humihingi ito ng tulong. Ganun pa man kahit gustong tulungan ni Soho ang babe ay agad siyang tumakbo papalayo at sinabi niya na hihingi siya ng tulong sa mga hunter na hanggang hulugan lang na ang ibig sabihin noon ay mamatay ka na dyan. Pero wala talaga siyang magagawa kasi isa siya sa mga non-awaken. Iniisip ni Soho na kahit sisihin niya ang sarili niya walang magbabago dito at kailangan niyang gumawa ng paraan. Ganun pa man, napatanong ulit si Soho kung nandito ang ama niya ano kaya ang gagawin niya. Naiwan mag-isa ang babae, papalapit na rin sa kanya ang halimaw, wala itong nagawa kung hindi umiyak na lamang. Sumugod ang halimaw sa babae ngunit bago pa ito makalapit ay bumalik pala si Soho at hinampas ito ng fire extinguisher. Ngayon sinagot niya na, yung tanong niya kanina, kung nandito ang ama niya malang ililigtas niya rin ang babae. Sa pagtatapos, makikitang na-unlock ni Soho ang isang secret quest. Ngayon dito na nagtatapos ang ating Chapter 1, Chapter 2, nagsimula ang storya ang paglalarawan ni Soho sa kanyang dating panaginip. Yung panahong yun ay nanaginip siya tungkol sa isang laro. Ang larong yun ay parang isang role-play game o mas kakila sa tinatawag na RPG. Ang larong ito ay parang umaakyat ka sa isang tore na kung saan ang bawat palapag ay merong mga halimaw. Ang manlalaro ay kailangan lumakas dahil palakas ng palakas ang mga nakakalaban niya kada palapag. Doon ay nagle-level up siya. At kada level up ay lumalakas din siya. Walang siyang kailangan gawin kung hindi magpalakas, kasi katulad ng mga halimaw doon na lumalakas ay dapat mas matumbasan niya pa ang lakas ng mga ito upang hindi siya matalo. At dahil na rin sa kanyang husay at galing at sa mga hindi mabilang na pagsubok ay naabot niya ang pinakamataas o pinakatuktok na palapag, ang final boss na nakalaban niya doon ay sobrang lakas, na kahit kalaban niya pa ito, ay hindi niya maiwasan kainggitin. Dahil nakakamangha talaga ang kanyang kapangyarihan. At sa hindi malamang dahilan natuklasan niya na ang final boss pala ay ang kanyang ama.
Sa pagpapatuloy sa kasalukuyan, hinampas ni Sohu ang halimaw gamit ang fire extinguisher. Alam ni Sohu na ang atake ng Unawakened ay baliwala sa mga halimaw, kung kaya't ang pagsugod doon ng Padalos-Dalos ay isang kahangalan, ngunit kahit ganun pa man ay napa-atres niya ang halimaw. Nagtaka si Sohu dahil pagkatapos ng kanyang atekeng yun ay bigla na lamang tumigil ang oras. Paunawa, natugunan mo ang mga kinakailangan upang makumpleto ang sekretong pagsubok at ito ang tapang ng mahihina. Paunawa, ikaw ay kwalipikado upang maging isang manlalaro o player. Gusto mo ba na ito ay tanggapin? Sa isip-sip niya, ang sabi niya sa sarili ay, sa ganitong sitwasyon, ito ay katulad sa aking panaginip, meron isang parang system na naggagabay sa akin sa mga quest o pagsubok na kapag natapos ko ay merong mga pabuya. Kung makakalaban lang akong katulad sa aking ama, ano ang mga dahilan at tatanggihan ko ang ganitong alok? Siyempre tatangapin ko ang maging isang manlalaro. Paunawa, maligayang pagbati ngayon ay isa ka ng ganap na player. Pauwa na para sa iyong gantimpala, para sa ang tapang ng mahihina, or ang courage of the weak. Makakatangap ka ng isang biyaya ang Great Spellcaster Candiro's Blessing. Ang Great Spellcaster Candiro's Blessing ay isang mahika kung saan sinisigurado na palagi kang malakas at malusog sa buong buhay mo. Pauwa na ulit para sa iyong gantimpala, permanent effect, longevity, na ang epekto nito ay, ang lahat ng lason, karamdaman, sakit, o kahit anumang bagay na nakakasama sa iyo ay kusang pagagalingin. Sa pagtulog mo naman ay mabilis magre-regine o gagaling ang buhay mo. Mistulang parang isang larong RPG ang nasa harapan niya, isang listahan ng kanyang stats at kakayahan. Pero wala siyang panahon upang humanga rito, kasi ang sa susunod na quest niya ay talunin ang Mistburn. Kaagad-agad naman bumangon ang halimaw, at isa pala etong D-rank awakened na at tinatawag itong Mistburn. Wala silang dapat sayangin na oras. Pinatakbo niya ang babae para lumayo dahil madyaging sagabal lang ito sa kanyang laban. Ngayon dahil sa kanyang bagong kakayahan na pagiging player, nakikita niya na rin ang status windows ng mga halimaw. Dalawang non-awakened at isang D-rank awakened na Mistburn. Na ito yung isang hunter na naging halimaw. Sumugod kay Sohu ang dalawang non-awakened na halimaw. Ngunit kahit ganun pa man ay relax lang si Sohu at hindi niya maiwasan mapangiti dahil, tulad ng iba ay isa na rin siyang awakened. Agad niya naman hinampas ng fire extinguisher ang unang sumugod na halimaw sa kanya. Kapansin-pansin na sa lakas ng hataw nito ay nagtamo ang fire extinguisher bingkong. At pagkatapos ay ginamitan niya ito ng uppercut, at hindi rin makapaniwala si Sohu na, sa lakas ng kanayang suntok ay na one-hit niya lang ito. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang laban, sumugod na rin yung isa pang non-awakened na halimaw pero binaliwala na lang ito ni Sohu at sinipa sa tagaliran at agad naman niya natalo ang dalawang walang kwentang halimaw. Ngayon sigurado na siya na isa na siyang awakened. At dahil doon agad niyang sinugod ang natitirang kalaban. Agad-agad niya itong sinuntok sa muka. Pero ito ay baliwala. Umatras si Sohu at nabigla, agad-agad naman gumanti ang halimaw sa kanya. Ginamit ng halimaw ang kanyang mahahabang kuko at tinamaan si Sohu sa kanyang dibdib. Agad naman niya ito tinadyakan upang makalayo. Matindi ang naging pinsala ni Sohu sa kanyang dibdib at nagkaroon ito ng 3 hiwa at dumudugo pa. Base sa kanyang obserbasyon sa labas kanina, alam niya na kapag tinamaan ka ng halimaw na ito ay magiging halimaw ka na rin. Napakamalas niya kasi kaka-awakened niya pa lang ay magiging halimaw na agad siya. Nagulat na lang siya dahil agad-agad gumaling ang kanyang sugat. Ang dahilan pala ng pagpapagaling dito ay ang kanyang passive effect na longevity. Ngayon natatandaan niya na meron nga pala siyang ganitong kakayahan. Habang si Sohu ay nalilito pa sa kanyang kakayahan ay sinamantala naman ito ng halimaw. Sinugod si Sohu ng halimaw, tinamaan naman si Sohu at ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lapag. Sa isip-isip niya, kung ang halimaw na ito ay isang D-rank at mas mahina ako dito, malamang sa malamang, ay isa akong E-rank. Ano ba yan, kaka-awake ko lang, nag-aalala na agad ako sa rankang. Noong malapit na siyang eye-kiss ng monster ay maswerte si Sohu dahil sa pagkakatalo niya sa dalawang hanggal na non-awakened na halimaw kanina ay nagkaroon siya ng reward. At agad-agad naman niya ito tinanggap. Ang Gantimapala na nakuha niya ay +5 na stat points at +3 na strength.
Ngayon meron na siyang sa kabuuan na 14 na strength. Katulad sa larong Ragnarok Online o kahit anong RPG games na ang stat na strength ay nagpapalakas. Kaya yung tumaas ang strength ni Soho ay agad niya etong sinipa at naging dahilan ito ng pagkahagis ng halimaw. Dahil isa pa rin itong D-rank at kahit naihagis na ay hindi pera nito natamba. Pero meron palang follow-up combo ang ating bida, sumugod si Soho, at akmang niyang susuntukin ang halimaw sa muka, pero nakahanda rin pala ang halimaw upang gumanti. Kahit tumaas na ang strength ni Soho ay mas malakas pa rin sa kanya ang halimaw at naging dahilan nito ng pag-counter-attack sa kanya. Hindi pa rin kayang talunin ni Soho ang halimaw kaya ang ginawa niya ay ginamit niya ang natitirang +5 na stat points at nilagay niya lahat ito sa strength, at nagkaroon siya ng total of 19 strength. Sa isip-isip niya na wala pa siyang naririnig o nababalitaan na meron palang awakened na pwedeng mag-level up, kasi ang rango ay nalalaman na kaagad pagkatapos ma-awaken, walang din namang nagiging malakas na awakened sa kanilang rango kumbaga kung ikaw ay F-rank, hindi mo kayang talunin ng D-rank, hindi ko alam kung sino nagpasimuno ng kalokohan na yun ganun pa naman ay nagpapasalamat ako kasi nakatakas ako sa ganung struktura. Pagkatapos niyang dagdagan pa ang kanyang strength, inipon ni Soho ang kanyang lakas sa kanyang kamao, at ito ay isinuntok sa halimaw, ngayon ito ay tinamaan sa muka. Pagkatapos niyang suntukin ito sa muka ay yumuko siya upang pagsusuntukin ang tiyan ng halimaw at nagresulta ito nagpagkas iron ng baluti o armor ng halimaw. At hindi pa dyan nagtatapos ang combo ng ating bida, buong lakas niya ulit ito sinuntok, tumilapon ng halimaw, at sa lakas nito ay nagresulta ng pagkas iron ng pader. Sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa ang halimaw, kung hindi saluhin ang mga atake ng ating bida. At ang pinakahuling sintok ang nagpataob sa halimaw. Tumilapon ito sa lakas ng suntok ni Soho. Natalo mo ang D-rank na Awakened Mistburn, ang sabi ng system. Sa pagkakatalo ni Soho sa halimaw ay nag-level up siya ng 3 beses. Sa pagkakapagod ni Soho ay halatang napaupo siya at hindi makapaniwala na siya and dating non-awakened ay makakatalo ng isang D-rank na halimaw, ngayon dahil dito ay makakalaban na siya ng sabayan sa iba pang awakened na halimaw. Agad naman siya tumayo sa pagkakaupo at pumunta siya sa bintana upang tingnan kung ano na nga ba ang sitwasyon sa labas. Ngunit sisilip pa lamang siya mula sa bintana ay may nakikita siyang isang halimaw na akmang susugod sa kanya. Tumalon ito upang atakihin ang ating bida, at kahit nasa mataas na building ang silid-aralan ni Soho, ay ganun pa man ay ito ay naabot sa pagkakatalo ng halimaw. Ang halimaw na tumalon ay isang C-rank Mistburn, na hindi hamak na mas malakas sa unang 3 na natalo ni Soho. Umatake ang halimaw at sa lakas ng pag-atake nito ay nagkaroon ito ng pagsabog. Bago ko tapusin ang video ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang stat points. Ang status points ay mga puntos na natatanggap nila upang mapahusay ang kanyang mga kakayahan. Ito ay ginagamit upang palakasin ang iba't ibang katangian ng isang hunter. Sa tuwing nagal level up sila ay, nakakakuha sila ng mga dagdag na status points na maaari niyang ipamahagi sa iba't ibang stats. Merong 5 uri ng status stats, ang strength o STR na nagpapalakas sa pisikal na atake. Ang agility o AGI na nagpapabilis at liksi sa mga labanan. Ang vitality o VIT na nagpapatibay ng katawan at dagdag na HP o health points. Ang intelligence o int na nagpapataas ng mana, MP, at magic power. Ang perception o sense na nagpapahusay na pandama, mabilisang reaksyon, at kakayahang maramdaman ang mga kalaban. Paano naman ito nakukuha ang status points? Sa bawat pag-level up, nakakatanggap si Soho ng 5 status points na maaari niyang ipamahagi sa alinmang stats na gusto niya. Maaari rin siyang makakuha ng bonus status points mula sa quest rewards at special system perks at sa tulong ng kanyang system interface, siya lang ang may kakayahang mano-manong ipamahagi ang status points na hindi normal para sa ibang hunters. Ang ama ni Soho na si Jinwoo ay, dahil sa ganitong kakayahan na magdagdag ng stats sa kagustuhan niya, nagawa ni Jinwoo na mabilis na lumakas, mula sa pagiging pinakamahinang i-rank hunter hanggang sa pagiging Shadow Monarch, at ito ang inaasahan natin na mangyari din kay Soho. Ngayon, ano kaya ang mangyayari sa ating bida? Nakaligtas kaya siya sa pag-atake ng halimaw? Para malaman natin abang natin ang Chapter 3. Nagsimula ang Kabanata 3 sa ingay ng ugong ng mga megaphone.
Ipinapalam sa lahat ng sibilyan na nagkaroon ng isang dungeon break sa loob ng University of Arts. Hinihiling sa lahat ng sibilyan na nasa loob ng apektadong lugar na agad nang lumikas. Mabilis namang nakapasok ang mga sundalo sa loob ng unibersidad, ngunit ang kanilang pinangangambahan ay hindi sila maaaring kumilos agad-agad ng walang pahintulot. Dahil dito, napamura na lamang ang isang sundalo, ipinakita nila ang kanilang pagkadismaya, dahil ang magagawa lamang nila sa oras na iyon ay tumayo at manood habang may mga nadadamay sa pagkamatay. Dahil sa frustration, isa sa mga sundalo ay napasindi na lamang ng sigarilyo. Napapatanong sila, kailan pa ba darating ang ipinadalang hunters ng Hunter Association? Mukhang matatagalan pa ang pagtugon sa request ng association, lalo na't ang hunter na kailangan nila ay rank B o mas mataas pa. Nagulat ang isa pang sundalo at nagtanong, B rank. Bakit B rank ang ipapadala? D rank lang naman ang gate. Alam nilang isinasaalang-alang ng association ang posibilidad na ang ibang hunters ay infected na rin. Bigla silang nagkaroon ng hinala na ang mga Type C rank ay maaaring infected na rin, lalo na't nakita nila ang pangalang Kim Jong-soo, isang tank type rank C. Dahil dito, kailangan nilang maghintay ng isang rank B hunter o mas mataas pa upang tumulong sa kanila. Ngayon, balikan natin ang eksena kay Soho. Tila nagulantang ang ating bida sa biglaang pagsulpot ng kalaban. Ang biglaang pag-atake ng halimaw mula sa may bintana ay nagpag-upo kay Soho. Halatang gulat na gulat siya. Hindi niya akalaing kayang tumalo ng ganoon kataas ng isang halimaw. Gamit ang system, nalaman ni Soho na ang kanyang kalaban ay isang C-rank awakened Mistburn. Napansin din niyang may hawak itong sandata at isang malinaw na palatandaan na, hindi ito tulad ng mga nauna niyang nakalaban. Batid niya na ang halimaw na ito ay hindi pangkaraniwan. Agad na naghanda si Soho para sa laban. Hindi atubili ang halimaw at inatake siya gamit ang sandatang espada. Halos tamaan ng ating bida, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nakaiwas. Saglit na tumigil ang halimaw upang maghanda para sa susunod nitong atake. Sa kanyang paligid, may napansin si Soho, isang fire extinguisher. Agad niya itong dinampot at buong lakas na inihagis sa halimaw. Subalit bago pa ito tumama, mabilis itong nahiwa ng halimaw gamit ang kanyang espada. Dahil sa pagkakahati ng fire extinguisher, ito'y sumabog at lumikha ng makapal na usok. Nagsilbing tila isang smoke screen ang usok, at isa itong perpektong pagkakataon para makatakas si Soho. Walang sinayang na sandali ang ating bida. Mabilis siyang lumabas sa silid-aralan at dali-daling tumakbo palayo. Habang tumatakbo, isa lang ang laman ng kanyang isipan, wala akong tsansa na manalo laban sa halimaw na ito. Masyado itong mataas ang ranggo para sa akin. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit may pagkakahati ang mga ranggo ng mga hunter. Kailangan kong makaligtas, hanggat wala pang dumarating na tulong mula sa Hunter Association. At lumabas na rin sa silid-aralan ang halimaw. Sa kanyang paglabas, agad niyang nakita si Soho na mabilis na tumatakbo palayo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nawala ng interes ang halimaw sa ating bida. Sa gilid ng pasilyo, may isang basag na salamin. Napatingin doon ang halimaw, at sa refleksyon nito'y napansin niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nasa itaas na palapag ng gusali. Mga babaeng sa unang tingin ay tila mga naggagandahang, chika babe, na nagdesisyong manatili muna roon habang naghihintay ng tulong mula sa mga hunter. Biglang nabaling ang atensyon ng halimaw sa kanila. Mabilis siyang tumalon mula sa bintana upang lapitan ang grupo ng kababaihan. Sa una ay tila nabighani ang halimaw, ngunit agad din itong nadismaya nang makita sa malapitan na hindi pala ganoon kagaganda ang mga ito gaya ng kanya inaakala. Dahil sa matinding pagkadismaya, bigla na lamang siyang umatake. Wala siyang inaksayang sandali at ginamit niya ang kanyang malaki, mataba, at mahaba niyang espada upang sugurin ang mga babae. Nakakaawa ang sinapit ng tatlong kababaihang yun. Hindi na sila nakaligtas sa mabagsik at walang awang atake ng halimaw.
Isang malagim na eksenang muling nagpapaalala sa lahat kung gaano kalupit at mapanganib ang mundo ng mga gate at halimaw. Agad naman itong napansin ni Soho, at napamura na lamang siya sa gulat at inis. Hindi na siya nagdalawang isip at tumalon na rin siya mula sa bintana upang habulin ang halimaw. Wala na siyang oras para hintayin pa ang pagdating ng mga hunters, alam niyang kailangang may kumilos na agad. Kung mananatili lang siyang nakatingin at walang gagawin, tiyak na mas marami pang masasawi. Pagkabab ni Soho sa kinaroroonan ng halimaw, agad siyang umaksyon. Gamit ang buo niyang lakas, sinipa niya ang halimaw sa leeg. Ngunit sa kanyang pagkabigla, tila ba walang epekto ito. Lintek lang ang walang ganti, ang nabanggit ng halimaw, bago ito mabilis na umatake gamit ang kanyang nakamamatay na super slash. Mabuti na lamang at mabilis na nakailag si Soho, kung hindi, tiyak ay mapapahamak siya. Alam niya sa sarili niyang kapag tinamaan siya ng ganoong atake, hindi siya basta-basta makakabangon. Ngunit sa kabila ng panganib, buo ang loob ni Soho, hindi niya hahayaang magpatuloy ang halimaw sa pagpatay at pananakot at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napipigilan. Humarap ang ating bida ng buong tapang sa halimaw, at handang makipagsabayan sa laban. Sumugod ang halimaw kay Soho, tangan ang kanyang espada, ngunit hindi ito hinayaan ng ating bida. Sa halip, mabilis niyang na-counter ang atake at gumamit ng isang malupit na combo, sunod-sunod na suntok sa tiyan ng halimaw, habang iniilagan ang mga pag-atake nito, hindi mapigilan ang bagsik ng kanyang kamao, para bang si Ippo Makunouchi na gumagamit ng Dempsey Roll. Sa huling bahagi ng kanyang atake, tumalon si Soho, hinawakan ang ulo ng halimaw, at tinuhad ito sa mukha. Ngunit, sa hindi inaasahan, nakapaghanda rin pala ang halimaw. Sa isang iglap, buong puwersang hinato nito ang kanyang malaking espada, direktang tumama kay Soho, at tumalsik ang ating bida. Sa lakas ng impact, halos mawalan siya ng malay, at isang malakas na pagsuka ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig. Halos hindi na siya makatayo. Sa kanyang 140 HP ay piso na lang ang natitira. Halos kamatayan na ang naghihintay sa kanya, ngunit tila hindi siya kayang pabayaan ng system. Nang makita ng halimaw ang kalagayan ni Soho, napangisi ito. Hindi na ito lumaban ng seryoso, tila pinagtry-tripan na lamang ang ating bida. Naglakad ito papalapit at inihanda ang kanyang kamao, balak tapusin si Soho sa isang suntok. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, bigla na lang bumagsak si Soho sa sobrang pagod. Biglang, crack! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Mistulang isang salaming nababasag, isang crack na kahalintulad ng kidlat ang lumitaw sa ere. Hanggang sa, mula rito, isang mabilis na nilalang ang biglang lumabas, ng anino na bumagsak mula sa langit na may nakakagimbal na puwersa, direkta itong tumama sa halimaw at sa isang iglap lang naputol ang braso nito. Dahan-daang lumitaw mula sa usok ang kakaibang figura. Isang nilalang na kamukha ng isang taong langgam, may matatalas na kuko, at may maitim na balat, parang mismong likhang sining ni Soho. Tuluyan ang nawala ng malay ang ating bida. Ngunit bago pa man siya bumagsak, isang huling imahe ang kanyang nasal ayan, ang nilalang na nagligtas sa kanya. Agad na lumapit ang misteryosong nilalang kay Soho. Gamit ang kanyang healing skills, mabilis niyang pinapagaling ang sugatang katawan ng ating bida. Samantala, sa di kalayuan, ang Mistburn na halimaw ay tila naaliw sa pangyayari. Tumatawa ito, hindi alintana ang panganib na kanyang kinakaharap. Sa halip, tila natuwa ito, nakakita na siya ng isang karapat-dapat na kalaban. Ngunit wala siyang kaalam-alam. Ito na pala ang huling hantungan niya. Sa isang malamig na tinig, narinig ang misteryosong nilalang na nagsalita, "Ikaw pala ang mababang uring insekto na nagawang saktan ang aking kamahalan." At sa isang kisap mata, ang nilalang ay tila lamang dumaan sa Mistburn. At sa pagdaang yun, wasak ang halimaw. Ang dating malakas at nakakatakot na Mistburn ay hindi na mahahalatang isang nilalang. Napaira piraso ito, mistulang hinati-hati ng hindi mabilang na beses. Ang kanyang lower body na lamang ang natira. Sa hindi kalayuan,
Isa pang Mistborn ang naghahanda ng isang atake. Ang target nito, isang lalaking mukhang janitor. Siya ang instructor ni Suho sa Arts University, isang E-rank awakened na mas pinili pang tumakas para iligtas ang sarili kaysa tumulong sa harap ng nalalapit na kamatayan. Hindi niya alam ang gagawin. Napayuko siya ni hindi man lang lumaban. At sa huling sandali, tulong, sigaw niya. Subalit bago pa man siya maabot ng halimaw, naputol-putol din ang katawan nito. Isang matinding itim na aura ang lumukab sa buong unibersidad. Tila isang nakakapangilabot na kapangyarihan, na nagdulot ng tahimik ngunit nakakagimbal na katapusan sa isang iglap. Lahat ng Mistborn sa paligid ay naglaho, walang awa, walang natira. Naging isang eksena ng massacre ang buong campus. Kalunos-lunos ang paligid, nagkalat ang pira-pirasong katawan. Umaagos ang dugo sa sahig. Wasak ang mga gusali at salamin sa di kalayuan. Naramdaman ito ng mga sundalo. Naramdaman nila ang hindi pangkaraniwang presensya, isang presensyang hindi nila kayang ipaliwanag. Habang nakahandusay si Suho, may isang eksenang hindi inaasahan ng kahit sino. Ang misteryosong nilalang ang nakakatakot at makapangyarihang figura ay lumuhad sa harapan ng ating bida. At sa isang malamig ngunit maringal na tinig kanyang winika, "It's been a while, young monarch." At dito nagtatapos ang chapter 3. Mga kaunting kaalaman, ang pangalan ng misteryosong nilalang ay si Beru. Si Beru ay isa sa mga shadow soldier ni Sung Jin-woo, ang ama ni Soho. Siya ay dating Ant King o kilala sa ang hari ng mga langgam, na tinalo ni Jin-woo sa Jeju Island Raid. Pagkatapos ng laban, ginamit ni Jin-woo ang kanyang kapangyarihan upang buhayin si Beru bilang isang shadow soldier. Mula noon, naging isa siya sa pinakamalalakas at pinakatapat na miyembro ng Shadow Army. Mga katangian at kakayahan ni Beru, una, ang lakas at bilis. Isa si Beru sa mga pinakamabilis at pinakamalakas na anino ni Jin-woo. Dahil dito, siya ang karaniwang pinapadala sa mga mahirap at mapanganib na misyon. Ikalawa, kakayahang magpagaling or regeneration. May kakayahan si Beru na mabilis na pagalingin ang kanyang sarili, nang mula sa mga sugat na natamo sa kanyang pakikipaglaban, at dahil dito, kaya niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng hindi madaling matalo. Ikatlo, ang mataas na katalinuhan o high intelligence. Hindi lamang malakas si Beru, dahil matatalino rin siya. Isa siya sa kakaunting shadow soldier na may kakayahang magsalita, at makipag-ugnayan kay Jin-woo sa isang mas malalim na antas. Ikaapat, ang pagiging Royal Guard. Siya ang pangunahing tagapagbantay ni Jin-woo at ng pamilya nito. Dahil sa tiwala ni Jin-woo sa kanya, siya rin ang itinalaga bilang tagapangalaga ng kanyang anak na si Soho. Ikalima, ang kakayahang magpagaling ng iba o kilala sa tinatawag na healing ability. Maliban sa pagpapagaling ng sarili, kaya rin ni Beru pagalingin ang kanyang mga kakampi, gamit ang kanyang natatanging kasanayan, katulad ng ginawa niya sa pagpapagaling kanina kay Soho. Nagsimula ang chapter 4 sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, kung saan makikita natin ang batang Soho na tahimik siyang nakaluhod habang abala sa pagdodrawing ng mga langgam. Marami-rami na rin siyang naiguhit at halatang nalilibang siya dito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagguhit, biglang nasurpresa ang batang Soho noong bigla na lamang lumitaw si Beru. Hawak-hawak ni Beru ang isang larawan na iginuhit ng batang Soho at mapagkalingang nagtanong ito sa batang monarko, "Nagdodrawing ka pa rin ba ng mga katulad ko?" Halos mapaluha si Beru at naantig sa simpleng pagpapakita ng pagmamahal ng kanyang batang amo sa kanya. Isa iyong alaala ng koneksyon nilang dalawa, isang aninong tapat at isang batang may busilak na puso. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, dahan-daang iminulat ni Soho ang kanyang mga mata, isang senyales na siya ay bumalik na sa ulirat.
Akala niya ay nanaginip siya, ngunit hindi pala yun isang panaginip dahil nasa ospital siya. Tumawag ang kanyang nag-aalalang tiyuhin sa kanyang telepono, na agad siyang pinagalitan. Litaw ang pag-aalala sa boses nito. Paano ka napasok sa gulong yun, ha? Dapat may mga gwardiya kang kasama, hindi naligtas ang mundo ngayon. Ang mga salitang yun ay nagsilbing sampal sa katotohanan na, nagbago na talaga ang mundo. Hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, mas maraming panganib at mas marami ng halimaw na lumilitaw kung saan-saan. Ang insidente sa unibersidad ay kumalat sa buong mundo, at naging mainit na balita sa bawat sulok ng lipunan. Marami ang nasawi, at higit sa lahat, isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw na ang pagkatuklas sa tinatawag na mist burn. Ito ang mga halimaw na may kakayahang manghawa hindi lang sa mga ordinaryong tao at pati na rin sa mga hunter. Napagdesisyonan ng Hunter Association na huwag muna itong isapubliko, kahit na ang insidente ay naganap sa gitna ng syudad at sa mismong isang kilalang unibersidad. Pagdating ng mga hunters sa pinangyarihan ng insidente, wala na silang nadatnang buhay na halimaw at lahat ng mist burn sa unibersidad ay napira-piraso na, at hindi malinaw kung sino, o kung ano ang pumatay sa mga ito, pero hinihinala nilang isa itong malakas na nilalang. May ilang saksi pa na nagsabi na, bigla na lang sumabog ang mga halimaw sa harap namin, parang may dumaan na hindi namin makita. Sa kanyang kwarto, pinatay ni Soho ang TV. Ramdam niya na ang kanyang awakening ay hindi na lamang isang panaginip. Isa na siyang awaken, at higit pa roon, isa siyang uri ng awakener na lumalakas habang tumataas ang kanyang level. Pero, kahit pa ganoon, may isa pa rin siyang hindi maipaliwanag na, paanong nabuhay pa siya? Malinaw sa alaala niya na, ang kanyang katawan ay pinutol mismo ng isang C-rank na mist burn. Biglang lumitaw si Barrow at binati ang batang Monarco, hindi na niya napigilan ang sarili, at agad siyang napaluha, labis na naantig sa muling pagkikita nila, matapos ang mahabang panahon. Masayang-masaya siya sa paglaki ng kanyang mahal na Monarco, at hindi niya mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Ang muling pagkikita nila ay bumalik ang maraming alaala. Si Suho, habang nakatitig kay Barrow, ay biglang binalika ng kanyang kabataan, ang mga oras na inalagaan siya ni Barrow na parang isang mapagmahal na magulang. Pinalaki siya nito ng maayos, na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, isang tanong ang bumabagabag kay Suho, bakit ngayon ko lang naaalala si Barrow? Habang pinupunasan ni Barrow ang kanyang mga luha, mahinahon niyang ipinaliwanag na tumawid ako ng mga dimensyon. Lahat ay ginawa ko upang mahanap ka, mahal kong Monarco. Samantala, napatanong naman ang ating bida na, sa pagkakatanda ko, hindi ka ganitong kaliit. Napansin ni Barrow ang mga tanong sa mga mata ni Suho, kaya agad niya itong sinagot na, "Oo, tama ka, hindi ako dating ganitong kaliit. Lumiit lamang ako dahil sa matinding paggamit ng mana upang makatawid sa mga dimensyon. Kapalit ng paglalakbay na yon, bumaba ang antas ng aking lakas at nagresulta ng pagkaina at pag-downgrade ng aking rank." Pagkatapos, biglang sumeryoso ang mukha ni Barrow. Napuno ng inis ang kanyang tinig habang sumisanggal, sinusumpa ko ang sitem na ito. Paano niya nagawang ibaba ako sa level 1 private grade? Ako'y isang martial grade, hindi nila alam kung sino ang kanilang binababa. Nagulat si Suho at taos-pusong nagpasalamat kay Barrow sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nahihiya naman ang langgam, at namula ang kanyang mukha sa sobrang pagkalito at emosyon. Ipinaalala ni Barrow na kahit maliit na lamang ang kanyang katawan ngayon, hindi pa rin nawawala ang kanyang galing bilang isang manggagamot. Ngunit ang tunay niyang layunin sa pagdating sa mundo ni Suho ay hindi lang upang pagalingin siya at kung hindi para tuluyang alisin ang seal na pumipigil sa mga taglay nitong kakayahan. Laking gulat ni Barrow nang madiskubre niyang nagawa na ito ni Suho ng mag-isa. Hindi raw niya inakalang posible yun, lalo na't walang tulong o gabay mula sa iba. Imposible raw, ngunit nangyari. Napaisip si Suho, sa kanya na itanong kung may kinalaman ba ang lahat ng ito sa kanyang panaginip. Tumango si Barrow at sinabing oo, akala lamang daw ni Suho na isa yung panaginip,
ngunit ang totoo'y lahat ng naranasan niya roon ay totoo. Lahat ng laban, ang sakit, ang dilim, lahat ng iyon ay bahagi ng nakaraan na matagal nang itinago sa kanyang alaala. Dagdag pa ni Beru, mas malakas na ngayon si Suho kaysa dati, higit pa raw sa naalala niya. Hindi rin daw basta-basta ang pinagmulan ng binata, sapagkat ang mismong ama nito ay ang dakilang Shadow Monarch na si Sung Jin-woo. Ang ama niya ang mismong ang nagsil ng kanyang kapangyarihan at alaala upang mabigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal tao. Ang pagkarinig sa kanyang ama ay tila pamatak sa puso ni Suho at nilamon siya ng emosyon. Hinawakan ni Soho ang magkabilang balikat ni Beru at may halong pag-asa at kirot sa tinig ng tanungin kung paano nito kilala ang kanyang ama, ano ang koneksyon nila, at higit sa lahat, bakit siya iniwan nito. Pinagpawisan si Beru, mabigat ang loob habang sinasabi na hindi siya iniwan ng ama niya. Kailangan lamang daw nitong umalis at nagtungo ito papuntang outer space. Lalong nalito si Suho, hindi niya lubos maintindihan, at napatanong siya ng, ano raw ba ang outer space? Bakit naroon ang kanyang ama? Napakamot si Beru sa kanyang ulo, worry nag-iisip kung paano ito ipapaliwanag. At sa tulong ng kanyang mga anino, lumikha siya ng mga imahe sa hangin at nagpakita ng larawan ng mga planeta, bituin, at isang aninong lumilipad sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na ang outer space ay isang malawak at misteryosong bahagi ng mundo, isang lugar na lagpas sa imahinasyon ng karaniwang nilalang. Doon raw nagpunta ang kanyang ama, dala ang isang misyon na higit pa sa mga laban sa Earth. Sapagkat si Sung Jin-woo, ang hari ng mga anino, ay may pakikidigmang hindi lang para sa mundo, kundi para sa buong sangkalawakan. Upang labanan ng mga mananakop na nais sakupin ang mundo, patuloy na nakikipaglaban ang ama ni Suho sa likod ng mga leleyan ng realidad. Ayon kay Beru, nananatili pa rin ang ama ng batang monarko sa digmaan at ginagampanan ang kanyang tungkulin na panatilihing ligtas ang sangkatauhan. Ibinunyag ni Beru ang mas malalim na katotohanan na si Sung Jin-woo ay nakikipaglaban sa mga nilalang tinatawag na Itarim, mga itinuturing na Diyos mula sa kalawakan. Ipinadala ng mga Itarim ang kanilang mga apostol, makapangyarihang nilalang na may layuning sakupin ang iba't ibang mundo at isa na roon ang Earth. Bago pa man ako makarating dito, sa mundo ng mga tao, sinabi ni Beru na maraming halimaw na ang kanyang natalo, mga nilalang mula sa ibang dimensyon na kahit sa patuloy na paglitaw ng mga gates at mga halimaw ay resulta ito ng walang katapusang digmaan na pinamumunuan ng mga apostol ng Itarim. Tahimik na nakinig si Suho, bago siya nagtanong, sumama ba ang aking ina, noong nawala ang aking ama? Napalingon si Beru at sumabot ng, hindi, nang may payak at mabigat na tono sa kanyang pagkakasagot. Napakunot ang noo ni Suho, at tumugon ng, sa araw din yon ng pagkawala ni ama. Akala ko, magkasama silang nawala. Biglang napatigil si Beru, at waring may naalala. Napalipad siya ng paikot-ikot, puno ng kaba ang ikinikilos. Nawawala rin si Miss Hein, gulat niyang bulalas. Hindi ako naniniwala sa sabay-sabay na pagkakatagpo ng kapalaran. Ito ay patibong, isang bitag na inilagay ng mga apostol ng Itarim. Nanigas si Suho, ang mga Itarim sila ba ang dahilan ng lahat ng ito? Tumango si Beru, at sa isang iglap, tinanong si Suho ng seryoso, gusto mo ba silang makilala? Tumindig si Suho, ang galit at pananabik ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Oo, gusto ko silang makilala. At sa harap ng matinding determinasyon ni Suho, tila may bigat na bamalat sa paligid, isang katahimikang puno ng paninimbang. Muling nagsalita si Beru, ang kanyang tinig na mababa, halos bulong, ngunit puno ng layunin. Isa lamang daw ang paraan upang maisakatuparan ang hangarin ng batang monarko. Maaaring matagal pa raw bago makabalik ang kanyang ama, si Sung Jin-woo, mula sa digmaan sa outer space laban sa mga nilalang na tinatawag na Itarim, mga Diyos mula sa malalayong bituin, mga mananakop na walang ibang layunin kundi ang yakapin ng kadiliman ang mga mundo. Ngunit sa kabila ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kapalaran ng kanyang ama, tiniyak ni Beru na may pag-asa pa silang mahanap ang kanyang ina. Nasa kamay ni Suho ang susi.
Kapag lumakas siya at kapag nagising ang tunay niyang kapangyarihan, maaari niyang hanapin at iligtas ang naglaho niyang ina. Oras na raw para mag-level up, ika ni Beru. At doon, na parang tugon mula sa mismong kalangitan ng kapalaran, lumitaw ang isang liwanag sa harap ni Suho. Isang system window ang bumukas, ang pangalan ng misyon, The Trial of the Shadow. Ipinaliwanag ng system, sa isang tinig na walang anyo, na si Suho ay anak ng dakilang Shadow Monarch. Subalit sa kasalukuyan, ang kanyang likas na kakayahan ay nananatiling na sealed. Para ito'y tuluyang ma-unlock, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa harap ng ibang tao, at kung hindi sa harap din ng mismong pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Hawak ni Suho ang tinatawag na Shadow Dungeon Key. Ito ay isang artifact na tila buhay, umiinit sa kanyang palad, at kahit ang system ay hindi matukoy kung anong uri ng bagay ito, hindi mabasa ang rarity, hindi may larawan ang saklaw ng lakas. Sadyang labas ito sa normal na alituntunin ng mundo. Para ma-activate ang susi, kailangan daw niyang itusok ito sa kanyang sariling anino. Hindi nagdalawang isip si Suho. Walang tanong-tanong. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa kanyang anino, na kumikislap sa dingding dahil sa malamlam na ilaw ng ospital. At nang tuluyang sumayad ang dulo ng susi sa itim na anyo ng kanyang silweta. Isang sigaw ng enerhiya ang palm unit sa hangin. Biglang bumukas ang isang portal. Kulay abo ang gilid nito, ngunit ang pinakaloob ay sobrang itim, mas itim pa sa gabi, na tila ba hinihigop ang liwanag sa paligid. Mula rito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na huni, tulad ng bulong ng libo-libong espiritu na matagal nang nakakulong. Sinabi ni Beru na oras na upang pumasok. Sa loob ng Shadow Dungeon, matutuklasan ni Suho ang kanyang tunay na sarili at ang kapangyarihang matagal nang naghihintay sa kanya. Ito ang simula ng kanyang landas. Hindi na siya batang nagdodrawing ng langgam. Hindi na siya basta inaalagaan ng kanyang mga anino. Siya na ngayon ang kailangang humarap sa mga pagsubok. Sandaling natahimik si Suho. Sa dami ng revelasyong sunod-sunod na bumalat sa kanyang mundo, mga digmaan sa outer space, mga Diyos na sumasakop ng mga planeta, at ang misteryosong kapangyarihang tinatawag na Shadow Monarch. Tila ba lahat ng ito'y kathang-isip lang, mga kwentong barbero na binubulong ng matatanda sa gabi para takutin ang bata. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng bumukas na portal, damang-dama niya sa puso't kaluluwa ang bigat ng katotohanan. Kung ang tanging paraan upang makilala niya ang kanyang mga magulang ay ang pagpapalakas ng sarili, kung ang landas patungo sa katotohanan ay nilalatagan ng panganib at dilim ay handa siyang tahakin ito. Handa na siyang mag-level up. At habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag ng portal, lumipat ang eksena, tumalon pabalik sa nakaraan. Sa isang hindi matukoy na lugar, nakita natin si Jinwoo, ang ama ni Suho, ang dakilang Shadow Monarch. Sa harap niya ay nakaluhod si Beru, ang tapat na tagapangalaga. Dito ibinili ni Jinwoo na ipadala si Beru sa Earth. Sinabi niya na may posibilidad na magdulot ng matinding epekto sa mundo ang mga Itarim. At sa gitna ng panganib, si Suho, na nooy may selyado pang kapangyarihan, ay kailangang paghandain. Iniutos ni Jinwoo na tanggalin ni Beru ang seal ng kanyang anak at ibalik ang kanyang alaala. Kailangan din na ibalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ibigay sa kanya ang lakas na nararapat sa tagapagmana ng kanyang trono. At higit sa lahat, protektahan ang Earth. Matapos ang utos na yon, pinalaya niya si Beru upang mamili ng sariling landas pagkatapos magampanan ang misyon. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nagpasya si Beru na hindi niya iiwan si Suho. Mananatili siya sa tabi ng batang master, susubaybayan ang bawat hakbang ng kanyang paglago. Pagkapasok nila sa portal, dinala sila sa isang madilim na lugar at hindi basta kayang abutin ng karaniwang nilalang. Sa loob, sa malubong ang malamig na hangin, at ang katahimikan, para bang mga sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Ipinaliwanag ni Beru, habang tinitingnan ang paligid, na ang lugar na ito ay ang Land of the Dead, isang sagradong lugar na hindi basta pinapasok ng buhay.
Ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay huhusgahan ng mismong lupain. Ang lugar na ito ay tinatawag na Shadow Dungeon. At dito nagtatapos ang Chapter 4. Nagsimula ang Chapter 5 kung saan nakapasok na si Sohu sa isang portal at ang lugar na ito ay tinatawag na Shadow Dungeon. Ang unang impresyon ni Suho ay hindi kaaya-aya, dahil ang inaasahan niya na makikita dito ay isang madilim at makulimlim na dungeon, na punong-puno ng mga nilalang ngunit ang kanyang nakita ay isang wasak na lungsod at gibagibang mga gusali, naglalagablab ang ilang bahagi nito, at nagkalat ang mga bakas ng matinding digmaan. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya, pakiramdam na pamilyar ang lugar na ito. Para bang minsan na niya itong nakita. Sa panaginip ba? Sa alaala? Hindi niya ito tiyak. At bigla, sumambulat sa harap niya ang isang system window. Kumikinang sa ere na para bang sinadyang lumitaw upang putulin ang kanyang pag-iisip. Ang quest ay simple sa salita, ngunit mabigat sa kahulugan, mabuhay sa Shadow Dungeon. Ipinahayag ng system na ang mga nilalang na naninirahan sa lupain na ito ay hindi tumatanggap ng mamahina at hindi karapat-dapat, kahit pa siya'y anak ng kanilang dating pinuno. Kailangan niyang mabuhay sa loob ng 4 na oras. 4 na oras ng pagtitiis. 4 na oras ng bangungot at 4 na oras na walang sinumang tutulong sa kanya. Ito ang unang pagsubok sa kanya, para sa pagsisimula ng kanyang pagbangon. At nagsimula na ang timer. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan habang si Suho'y nakatayo sa gitna ng anino ng Shadow Dungeon. Ang orasan ay nagsimula ng magbilang paurong, 4 na oras ng buhay o kamatayan. Medyo dismayado siya. Ang akala niya ay isang mabigat na labanan o malaking halimaw agad ang sasalubong sa kanya. Ngunit bago pa man siya magpatuloy sa iniisip na madaling quest, agad siyang binalaan ni Beru na. Hindi ito basta-bastang pagsubok. Mag-ingat ka, magsisimula na ang oras ng paghihirap. At halos kasabay ng kanyang babala, dumating na nga ang problema. May isang nilalang na palihim na lumapit sa likuran ni Suho. Isang goblin, mababa ang katawan, ngunit mabilis at matalim ang tingin. Sa isang iglap, umatake ito. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Suho. Umikot siya at sinipa ang goblin sa tiyan. Napaatras naman ang halimaw at nagulat sa mabilis na galaw ng kanyang target. Masakit ang sipa, ramdam ito ni Suho sa binti, ngunit hindi sapat upang mapaslang ang nilalang at makikitang nakatayo pera nito. Napako ang mata ni Suho sa anyo ng halimaw. Mabilis niyang napansin ang ilang detalye, ang toreto sa kamay nito, ang madudulas na paa, at ang hindi kalakihang palakol. Ito ay isang goblin scout. At dito, ipinaliwanag ni Beru ang isang kaalaman na, ang pagkakaroon ng isang scout na halimaw ay indikasyon na hindi ito nag-iisa. Kung hindi niya ito mapipigilan, makakatawag ito ng iba pang kasamahan upang mas dumami pa sila at magiging delikado ito. Hindi na nagdalawang isip si Suho. Alam niyang wala siyang panahon para pag-isipan pa kung anong dapat gawin. Sumugod siya, kahit pa muling nagbabala si Beru na huwag magpadalos-dalos. Ngunit ang desisyon niya ay buo na. Sa gitna ng pag-atake ng goblin, mabilis na inamban siya ng sandata nito, isang kalawanging palakol. Ngunit sa isang mahusay na paggalaw, pinalo ni Suho ang kamay ng goblin at nagsanhi ito ng pagkabitaw ng kanyang sandata. Hinablat ni Suho ang palakol habang nasa ere at, sa isang marahas ngunit matatag na kilos, pinukpok niya ang ulo ng halimaw, gamit ang sarili nitong armas. Tumamba ang goblin, at nagpapakita na, natalo na ni Suho ito. Pagkaraan ng tagpong yun, nilapitan ni Suho ang walang buhay na katawan ng goblin at napansin ang kulay ng name tag nito, at ito ay kulay puti. Isang indikasyon na mas mahina ang nilalang kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Beru na, sa sistemang ito, palaging may kulay ang name tag ng mga mas malalakas na kalaban, at kung puti ito, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit habang patuloy silang naglalakad, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang tunog ng tambuli, mabilis at matinis. Isang babala, isang scout na hindi niya napansin, nagulat si Suho, isang pagkakamaling hindi niya naagapan.
Mula sa dilim, nagsilabasan ang mga goblin. Mas marami, mas matalas ang mga ngipin, at ang tingin sa kanya ay hindi na pagsusuri kundi purong puot. Isa sa kanila ang may dilaw na name tag, mas malakas kaysa sa kanya. Halos natigilan si Suho. Humigpit ang hawak niya sa palakol ng goblin at mabilis siyang tumingin kay Beru. "Tutulong ka ba?" tanong niya na may halong pag-aalala at pag-asa. Ngunit si Beru, kahit masakit ang kanya sagot, ay matatag sa kanyang tugon. Ipinaliwanag niyang ang pagiging malayo mula sa Shadow Monarch ay nangangahulugang hindi bumabalik ang kanyang mana. Kung ipipilit niya ang sarili sa labanan, maaaring tuluyang maubos ang kanyang lakas. At higit pa roon, kung siya'y makikialam, bababa ang karanasan ni Suho. Hindi siya matututo at hindi siya lalakas. Ito ang pagsubok ng isang monarch. At wala siyang karapatang sirain ito. Kaya't ngayon, sa harap ng isang papalapit na grupo ng galit na mga goblin, si Suho ay mag-isa niyang haharapin ang mga ito. Hawak ang sandata ng kanyang unang napatay, dala-dala ang hangarin makita ang kanyang magulang. Kailangang malampasan ni Suho ang pagsubok na ito. Papunta na ang mga goblin kay Suho, mga nagmamadali, parang mga ligaw na berdeng halimaw na hayok sa dugo. Ang lupa ay yumanig sa dami nila, at ang kanilang mga sigaw ay nag-echo sa hangin na tila bang mga kalansing ng digmaan. Ngunit si Suho, sa halip na umatras, ay tumayo sa gitna ng kaguluhan, matatag at determinado. Hinugot niya mula sa bungunang napatay na goblin ang palakol na duguan pa. Walang pag-aatubili, inihanda niya ang kanyang katawan at isipan. At sa isang iglap, nagsimulang iwas-iwas ni Suho ang palakol na may bilis at katumpakan, parang ang bawat galaw ay bahagi ng sayaw ng kamatayan. Para bang nilulublab niya ang mga goblin sa isang blender ng anino at bakal. Sa bawat pag-ikot ng sandata, dumurugo ang hangin, ang mga kalaban ay tumitilapon, napupunit, at nawawala ng lakas. Ngunit ang higit na kahanga-hanga ay hindi lamang ang kanyang lakas, at kung hindi pati na rin ang pagkontrol. Parang may isa pa siyang kamay, isang hindi nakikitang puwersang gumagalaw sa paligid niya, tumutulak at humihila ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. At doon, lumabas ang isang system window. Maliwanag, lumulutang sa harap niya sa gitna ng kaguluhan. Skill unlocked, Ruler's Authority Level 1, nagbibigay kakayahan na, galawin ang mga bagay, nang hindi kinakailangang hawakan, at hindi kinakailangang gumamit ng mana. Isang bagong kapangyarihan, isang kasanayang tila nabuhay sa kanyang dugo, at ngayon ay unti-unting lumilitaw, gaya ng isang tinatawag ng kapalaran. Naramdaman ni Suho ang mga pwedeng kontrolin sa paligid, mga bato, mga nakakalat na sandata at mga sanga ng kahoy. Sa isang kumpas ng isipan, pwede niyang igalaw ang mga bagay tulad ng isang psychic. Isang biglaang panganib ang dumating, isang goblin archer, na nagtatago sa dilim at pinakawalan ng isang palasong dapat sana'y tatapos kay Suho. Hinuli ni Suho ang palaso sa ere. Walang patak na pawis ang gamulong sa kanyang pisngi na para bang hindi nahirapan. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng kumpiyansa. Mabilis siyang tumingin sa paligid, nakita niya ang goblin na nakatayo sa bubong ng isang gusali, gamit ang palasong na dapat tatapos sa buhay niya, isang malupit na bigwas, at ibinalik ito sa pinanggalingan. Diretsyong tinamaan ng archer sa ulo at ito ay bumagsak. At siguradong patay. Tahimik si Beru sa gilid. Ngunit sa kanyang mga mata, may pagkabighani. Alam niyang hindi ito ordinaryong bata. Ang mga galaw ni Suho ay likas na matalino, at mabilis na umaangkop sa pananggalingan niya. Nakita niya sa batang ito, ang refleksyon ng isang alamat na minsan na niyang pinagsilbihan. Naalala niya ang pagkabata ng kanyang dating master. At ngayon, nakikita niyang unti-unting nabubuo muli ang alamat, ngunit sa bagong anyo. Ang alamat ng anak ng Shadow Monarch. Ang simula ng isang bagong bayani. Kahit noong bata pa lamang si Suho ay, may taglay na itong kapangyarihan, ang Ruler's Authority, isang pamana mula sa kanyang ama, ang dakilang Shadow Monarch. Ngunit hindi lamang ito basta kasanayan.
Isa itong kapangyarihang itinakda upang durugin ang lahat ng magiging hadlang sa landas ng isang mapayapang mundo. At ngayong sinasalakay ng mga apostol ng Itarim ang Earth, wala nang dahilan si Suho upang pigilan ang sarili. Wala nang dahilan upang magkubli. Maaari na siyang magningning sa gitna ng digmaan, isang liwanag ng pagkawasak laban sa mga hanggal na mananakop. Habang patuloy siyang lumalaban at pinapatay ang mga halimaw, unti-unting umaangat ang kanyang antas. Sa bawat pagbagsak ng kaaway, may natutuklasan siyang bagong kaalaman, katulad ng limitasyon ng kanyang ruler's authority, katulad ng kaya lamang nitong buhatin ang mga bagay hanggang 10 kilo. Habang iniisip niya ito, isang tusong goblin ang sumingit sa gitna ng labanan. Walang ingay, walang babala, sinamantala nito ang sandali ng pag-iisa ni Suho at sinaksak siya sa likod. Isang duwag na pag-atake ngunit epektibo. Humalakhak ang goblin, natutuwa sa tagumpay ng kanyang karumal-dumal na pagkilos. Ngunit bago pa siya tuluyang makaiwas, isang mabilis at galit na suntok ang bumungad sa kanya. Tinamaan siya sa mukha, at sa isang iglap, nawasak ang kanyang mga ngipin at pagmumuka. Bumagsak siyang parang laruan, walang malay, dinurog ng isang suntok na nagmula sa purong puot at determinasyon. Habang dumarami ang mga goblins sa paligid, si Beru ay natili obserbahan ang labanan. Hindi siya kumilos. Hindi siya tumulong. Hindi niya pinapayagang makaramdam ng takot para sa kanyang amo. Dahil alam niyang may dugong mandirigma si Suho. At doon, mula sa malayong dako, lumitaw ang isang nilalang na taglay ang malahalimaw na presensya. Isa sa pinakamataas na ranggo sa lahi ng mga goblin, isang nilalang na mukhang pinaghalong general at halimaw, na may mga matang kulay dugo. Kahit papaano'y nagawa niyang mapanatili ang kanyang hininga sa kabila ng halos walang tigil na salpukan. Malinaw na hindi tulad ng mga naunang kalaban ang mga bagong dumating. Ang kulay ng name tag nito ay ibang-iba, isang palatandaan na ito'y mas makapangyarihan. Sa kabila ng pagod at sugat, hinugot ni Suho ang kanyang dagger mula sa kanyang likod, at sa 190 niyang HP ay 160 na lang ang natitira. Tila walang pakialam sa sakit, itinapon niya ang dagger sa isang iglap, at sa isang walang kapantay na bilis, tumagos ito sa hangin, nilagpasan ang mga hangal na halimaw, hanggang sa tinamaan nito ang pinakamakapangyarihang goblin sa mismong sentro ng dibdib. Sa kabila ng kaguluhan, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Suho. Parang sa bawat galaw, sa bawat tagpo ng sandata na tumatama, lalong lumalalim ang kanyang pakiramdam ng pag-iral. Para bang sa piling ng panganib, doon siya tunay na nabuhay. Muli siyang sinalakay, sobrang dami nito at maraming beses din siyang nasugatan, ngunit binaliwala ito. Lalo pang bumaba ang kanyang HP, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, ginamit niya ang ruler's authority upang durugin ang mga goblins sa paligid, para bang hinahawi lamang ang mga tuyong dahon sa daan. Sa bawat kilos niya, isa-isang bumabagsak ang mga kawawang goblin, piling-pili ang kanyang bawat galaw para bang isang sayaw ng kamatayan na hindi humihingi ng paumanhin. Ngunit sa totoo lang, ang estilo ng kanyang pakikipaglaban ay delikado. Walang ingat, parang walang takot sa kamatayan. Bawat hampas ay may kapalit, at iyon ay ang unti-unting pagbagsak ng kanyang buhay. Pero hindi siya umaasa sa swerte. Hindi siya nagdarasal para sa awa. Ang tanging pinanghahawakan niya ay ang lakas na mula sa kanyang sariling kamay. At sa wakas, narating niya ang antas ng pinakamalalakas. Ang mga high-rankang goblin ay dumagsa, malalaking nilalang, may armadong matatalas at malalalim ang galit. Ngunit isa-isang bumagsak ang mga ito, nabasag ang kanilang mga bungo, napunit ang kanilang mga balat. Nagwala ang system window, sunod-sunod ang mga abiso, nagpapapap sa lahat ng dako, parang hindi na makasabay sa bilis ng pag-akyat ng antas ni Suho. 1, 2, 5, 10, tila sinira niya ang balanse ng buong dungeon. At nang sa wakas ay tumahimik ang paligid, wala nang halimaw na gumagalaw. Ang natira na lamang ay mga bangkay. Huminga ng malalim si Suho, nahanap niya ang isang sandaling katahimikan.
Mukhang natapos na nga ang kanyang 4 na oras sa loob ng Shadow Dungeon, ito ang marka ng kaligtasan, na siya ring hudyat ng matagumpay na pagkumpleto ng kanyang unang tunay na pagsubok. Tahimik ang paligid, ngunit sa katahimikang iyon ay isang tagumpay ang ibinubulong ng hangin. Pumalakpak si Beru, dahan-dahan ngunit may bigat ng papuri ang kanyang mga mata, bagaman wala ng luha, ay tila puno ng paggalang at pagmamalaki para sa kanyang batang Panginoon. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang saglit, at sa puso ni Beru, alam niyang madali lang ito para kay Suho. Isa lang itong maliit na hakbang sa mahabang landas ng kapalaran na nakatakda sa binatang ito. Biglang lumitaw ang isa pang abiso ng system, isang paanyaya. Isang gantimpala ang handang ipagkaloob. Tinanggap ito ni Suho nang walang alinlangan, buo ang loob at hindi nag-aatubili. Ipakita, ang sabi niya. At agad, sumunod ang system, isang runestone ang ipinakita, kuminang sa dilim na parabang may sariling buhay. Ang pangalan nito ay Shadow Extraction. Napangiti si Beru. Muli, nadama niya ang pag-asang matagal nang nawala sa mundo. Ang Shadow Extraction ay isang kasanayang para lamang sa mga tunay na tagapagmana ng kadiliman, isang marka ng isang monarch. Kung mapapasa kamay ito ni Suho, tuluyan na niyang mabubuksan ang landas patungo sa kapangyarihang na minsan ay ipinagkatiwala sa kanyang ama. Muling tiningnan ni Suho ang mga galaw sa kanyang katawan, mga sugat na dapat ay dumudugo, mga pasa na dapat ay nangingitim. Ngunit wala ni isang gallows ang natira. Naalala niya, sa gitna ng laban, isang bagong kasanayan ang lumitaw sa system window, resilience, isang likas na kakayahang bumangon mula sa pinsala, tumaas ang kanyang depensa ng 20%, na kaya't ang dating malabot na katawan, na parang bulak ay naging kasing tibay na bakal. Hindi niya alam kung paano nangyayari ang lahat ng ito, pero isang bagay ang malinaw, hindi lang siya basta gumagamit ng leveling system. Hindi lang siya basta sumusunod sa isang sistema. Siya mismo ang nagdidikta ng sistema, dahil sa tuwing siya'y lumalaban, may bagong kakayahan siyang nadidiskubre. May bagong bahagi ng sarili niyang tila dati ay nakatago. At habang iniisip ito, hindi maiwasang mapangiti ang ating bida. Para bang isa siyang cheat character sa sarili niyang laro. Ngunit kahit pa ganoon, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, at ang kanyang loob ay hindi natatangay ng kayabangan. Sapagkat alam ni Suho ang misyon ay hindi pa tapos. Ang tunay na digmaan ay hindi pa dumadating. Pagkatapos ng lahat ng laban, ay dumating ang saglit ng pag-unawa, at si Beru ang naging tulay upang ito'y maipaliwanag. Ipinahayag ni Beru ang isang matagal nang tinatagong katotohanan, ang leveling system na ginagamit ni Suho ay hindi isang ordinaryong kapangyarihan, kundi isang suporta, isang sistemang idinisenyo mismo, sa Shadow Monarch mula sa isang nakaraang buhay. Isa itong gabay, isang pananggalang, isang mekanismo ng pag-survive na layuning ihanda si Suho sa mga digmaang darating. Sa simpleng paliwanag ni Beru, hindi lahat ng hunter ay Jin-Aiseng na may ganitong sistemang tumutulong. Marahil si Suho lang ang natatangi. Ang tanging hunter sa buong mundo na ipinanganak na may automatikong tagapagsanay sa likod niya, ito ay isang patunay ng kanyang pinagmulan. Hindi man lubos na sigurado si Suho kung ito ba'y papuri o babala, tinanggap pa rin niya ang runestone. Sa pagkakadapo nito sa kanyang palad, sinunod niya ang utos ng system at inabsorb ito. Muling lumitaw ang system window, skill acquired, shadow extraction, hindi na kinakailangan ng mana upang ito ay paganahin. Ginagawang mga sundalong anino ang mga kalabang kamakailan lamang namatay. Ang tagumpay ay nakadepende sa katangian ng target at sa oras mula nang ito'y mamatay. Tila isa na namang piraso ng kanyang kapalaran ang nahulog sa tamang lugar. Ipinaliwanag pa ni Beru, na may kakaibang pagkaseryoso sa tinig, ang shadow extraction ay hindi lamang isang kasanayan, ito ang puso ng kapangyarihan ng Shadow Monarch. Ito ang kakayahang bumuo ng isang hukbo mula sa kamatayan mismo. Gamit ang mana ng mga namatay, maaaring likhain ng mga Shadow Soldiers, katulad niya, isang tapat, malakas, at immortal na mandirigma. At sa puntong yun, parang may bamigat sa hangin.
Sapagkat hindi lamang kakayahan ang natamo ni Suho at kung hindi isang responsibilidad. Dahil sa bawat nilalang na ibinabangon niya mula sa bangkay, sa bawat aninong binibigyan niya ng panibagong layunin, isang bahagi ng kanyang pagiging monarch ang unti-unting nagigising. Isang kapangyarihang minsang kay Lord Sung Jin-woo, at ngayoy muling isisilang sa pamamagitan ng kanyang anak. Kahit matapos makuha ni Suho ang kapangyarihang shadow extraction, malinaw na may kabat-kalituhan pa rin sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung ito ba ay isang necromancy, isang madilim na sining ng muling pagbuhay ng patay, o isang bagay na mas malalim pa. Sinubukan niyang unawain ang sistema. Sa unang pagkakataon, iniunat niya ang kamay sa patay na goblin, at nagpop-up ang system window, a target is available for shadow extraction. Please issue a command. Medyo nabigla si Suho. Magbibigay pa ako ng utos? Para sa kanya, abala ito lalo na kung nasa gitna siya ng laban. Pero bago pa siya makapagdesisyon, nagbigay si Beru ng payo, ang mga utos ay dapat direkta. Walang paligoy-ligoy. Dahil doon, pinasimple ni Suho ang lahat. Tumitig siya sa bangkay ng goblin at marahan ngunit may autoridad na sinabing, "Arise." At dito na nagtatapos ang ating chapter 5. Nagsimula ang chapter 7 kung saan makikita natin na, nagbago ang anyo ng isang hunter matapos bunutin ang espada. Matatalim ang titig, tila isang gutom na lobo, at may hawak na espadang uhaw sa dugo. Patayin ang lahat ng nanghihimasok sa teritoryo ng Monarch of Fangs, wika niya sa isang tinig na parang mula sa kailaliman. Walang awa niyang pinaslang ang tatlong mangangaso, ito ay mabilis, malupit, at hindi man lang nagbigay ng pagkakataong lumaban. Samantala, sa kabilang panig ng dungeon, abala ang resource collectors, team sa pangungulekta ng mga magic stones at mahalagang materyales mula sa mga napatay na halimaw. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanilang atensyon, ito ang tatlong goblin na nagpapasiklab upang magmina ng mga crystal stone. Napaisip si Instructor Lim na, paano ito naging posible? Karaniwang dalawang nilalang lang ang kayang tawagin ng low-rank summoners, pero si Suho. 4 ang summon niya, at sabay-sabay pa niyang pinakikilos. Tahimik lang si Suho habang pinagmamasdan ang tatlong mukhang engot na goblin. At napapaisip siya na, kahit na 3 goblin lang ang kaya kong tawagin gamit ang summon extraction, kayang-kaya naman nila magtrabaho ng walang reklamo. Ang wika niya, ngunit agad tumutol si Beru, dahil para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang patuloy na pag-angat ni Suho. Pero binanggit din naman ni Suho na, ang patakaran ng Hunter Association. Na ayon sa batas, ang mga E-rank hunters ay mahigpit na ipinagbabawal na pumasok sa dungeon ng mag-isa. Kaya iniisip niya na kailangan magpa-reassessment ulit siya kapag tumaas na ang dami ng kanyang mana. Pinaalalahanan din ni Suho si Beru sa mas malaking layunin, at ito ang pagbabalik ng nawala niyang kapangyarihan. Beru, sabi mo pwedeng bumalik ang lakas mo sa pagkain ng mga bagay na may mana, di ba? Wala ka namang tulong sa pagmimina. Kaya kainin mo na lang ang mga mana stone sa lupa, utos ni Suho, na agad namang sinunod ni Beru. Habang nagmumukbang si Beru ito ay biglang natigilan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding enerhiya na paparating, isang presensya na hindi maipaliwanag. Napakunot ng noo si Suho at tinanong kung maaaring ang kanyang ama ang lumalapit. Ngunit ipinaliwanag ni Beru na ang ama ni Suho ay hindi nag-iisang monarch. May iba pa, mga nilalang na may kapangyarihang halos kasing lakas ng sa kanyang ama. Kung talagang naroon ang kanyang ama, dapat ay agad na bumalik ang buong kapangyarihan ni Beru. Ngunit sa oras na yon, wala siyang nararamdamang ganoong epekto. Kaya tiyak, hindi iyon si Sung Jin-woo. Napalingon na lamang ang lahat ng biglang, isang malakas na alingangaw ang yumanig sa buong minahan, kung saan nandoon ang strike squad. Mula sa kadiliman ng dungeon, unti-unting lumilitaw ang mga mapupulang mata, na may mga matatalas na kuko, matatalim ng ngipin na parabang isang asong gala na wala pang ligo. At ito pala ay ang mga magic beast. Halos hindi makagalaw sa takot ang mga resource collectors. May isang lalaking nagtapang-tapangan na pigilan ng halimaw,
Ngunit ito ay napag-tripan lamang. Bakit meron ditong magic beast? Sigaw ng isa sa mga manggagawa. Ang paglitaw ng mga magic beast na ito ay nagdulot ng kaguluhan. Napuno ng sigawan at ng takot ang buong lugar. Hindi na nag-atubili si Suho. Tumayo siya, humakbang pasulong, at hinarap ang mga asong gala upang bigyan ng oras ang iba na makatakas. Napansin niya ang kulay ng pangalan ng mga halimaw sa kanyang system window at ito ay kulay kahel. Katulad ito ng ranggo ng isang Miss Burns na dati na niyang nilabanan sa Universidad ng Korea na D-rank. Lumapit sa kanya si Instructor Lim, nagtapang-tapangan. Huminga ng malalim si Suho at tumingin sa kanya at binangit na, pwede ka na rin tumakbo papalayo hang. Ngunit hindi pumayag si Instructor Lim dahil gusto niya na tumulong sa labanan. Kung magiging mapanganib ang labanan, kailangan ko ang tulong mo, seryoso niyang sambit ni Suho, at habang inuutusan ang mga goblin na protektahan si Lim sa anumang mangyari. Mula sa kanyang inventaryo, naglabas si Suho ng mga armas, na labis naman ikinagulat ni Instructor Lim, sa kadahilanan nakakapag-summon din pala si Suho ng mga sandata. Mula sa katahimikan ng tensyon, biglang kumilos si Suho. Isang mabilis at matindi, wala siyang pag-aalinlangan. Tila ba parang isang kidlat na tumama ang kanyang mga galaw, walang kahirap-hirap niyang pinuksa ang mga halimaw. Ang bakal na pangil ng isa sa mga lobo ay tila naging malambot na tinapay sa ilalim ng kanyang kamay. Namangha si Beru sa bawat galaw ni Suho at sa taglay nitong liksi, sa determinasyon, at higit sa lahat, sa kapangyarihang umuusbong sa bawat tagpo. Maya-maya, isang lobo na naman ang nagpakitang gilas. Akala siguro nito ay bida siya sa eksena. Pero hindi. Inunahan ni Suho ng isang malutong na saksak sa bungo gamit ang kanyang sandatang parang labahan ng hinog na mangga. Tadyak, butas ang ulo. Hindi pa siya nakentento, sinundan pa niya ng isa pa. Then with his signature dramatic pose, parang bida sa K-drama, binitawan niya ang kanyang magic word, arise. At boom! Mula sa anino ng halimaw, parang maltong puyat, bumangon muli ang nilalang, ready na ulit makipagsabunutan sa kalaban. Sa tuwing sumisigaw si Suho ng arise, ay parang may magic na nawawala ang mga ito pa isa-isa, at mapapalitan ng mas creepy, pero mas matapang, at mas amoy libingan na summon. Sa isang sulok naman, may isang engot na goblin na hindi alam kung iihi ba siya o tatambling sa takot. Kitang-kita sa mukha nito ang pagsisisi kung bakit siya pumasok sa line of work na ito. Umiiyak ito na parang batang nawala ng ice cream sa init ng araw. Pero wala na siyang takas. Tulad ng signal sa probinsya, wala siyang choice. Samantala, si Instructor Lim ay nakatunganga lang. Para siyang nanunood ng last full show, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Isang E-rank na tulad ni Suho, abay parang tricycle driver na biglang naging F1 racer na kumokontrol ng mga halimaw, may sariling pa-zombie squad, at panay ang Arise. Arise, na parang nagre-recruit ng barkada para sa basketball. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nag-pop up ang isang system quest notification, pangunahing layunin, puksain ang kaaway na nagtatangkang patayin ka, napakamot ng batok si Suho. Ha, di ba tapos na ang laban? Napatulog ko na yung mga monster na parang tinurukan ng flu vaccine . Pero hindi pa siya nakaka-relax ng todo nang may naramdaman siyang presensyang kasing creepy ng ex mong biglang nag-message ng hi pagkatapos ng 2 taon. Sa kabilang dulo ng madilim na minahan, may papalapit na figura. Mabagal ang lakad, parang bida sa horror movie na hindi marunong tumakbo. Suot nito ang uniforme ng isang attack unit, pero teka, parang may mali. Hindi siya naglalakad na parang normal na tao, kung hindi parang possessed na zombie na bagong ligo sa lava. Ang mas nakakatindig balahibo pa, may mapulang aura itong bumabalot sa buong katawan. Hindi yung normal na pulang ilaw, kundi yung tipo ng aura na parang sinabuyan ng ketchup at galit ng 3x, napalunok si Suho. Okay, sige, may round 2 pa pala. Sige, laro tayo, bulong niya habang inaayos ang kanyang buhok at tinapak ang isa sa kanyang zombie crew. Mga tol, magpainit na kayo.
Mukhang may final boss tayong dadating. Habang nanginginig ang ilong sa kaba, sumigaw si Instructor Lim, para bang nahulog sa roller coaster, Suho. May mga lobo pa, may mga balahibong mababangis pa sa paligid. Pero hindi na siya umabot sa punchline. Alam na ni Suho kung anong klaseng kalaban to. Hindi ito basta-basta lang na asong gala na nag-evolve, at hindi to yung tipo ng aso na pwedeng tabuyin ng, "Hoy, alis dyan." Hindi ito ordinaryong halimaw. Amoy pa lang, hindi ito kaya ng tawas. Bilis ang sumunod na pangyayari. Muntik nang tamaan si Lim, isang iglap lang, may malagim na, whoosh, sa ere, isang atake na dumaan sa mismong kinatatayuan ni Lim. Kung hindi siya naitabi ni Suho, malamang mukhang longganisa na siya ngayon, o di kaya'y may discount na sa memorial plan. Aray ko, ay, salamat Suho. Kung hindi dahil sa'yo, baka may libreng vigil ako ngayon, wika ni Instructor Lim habang umiikot pa kanyang paningin, na akala mo'y na heart attack sa presyo ng kuryente. Dinala siya ni Suho sa gilid para hindi madamay. Kaagad tinawag ni Suho ang 3 asong lobo upang salubungin ang atake ng hunter. Isa na namang hunter na nawala ng pandama, bulong ni Suho, nagtataka kung kailan naging uso ang pagiging parang magic beast ng mga hunter. At higit pa doon, alam ni Suho ang kahulugan ng kulay ng pangalan ng kalaban. Kapag mas mapula, mas delikado. Napatunayan na niya yon nang makaharap niya ang sirang awakened monster sa Korean Arts University. Tinanong niya si Beru kung isa bang monarch ito na kagaya ng kanyang ama ang pinagmumula ng kakaibang kapangyarihan ng hunter na ito. Sumagot si Beru na, may bahid nga ito ng enerhiya ng isang monarch, ngunit masyado itong mahina para tawaging ganoon. Ngumiti si Suho, sakto lang to, pang warm up. Binuksan niya ang kanyang inventory. Nag-aalala si Beru, ngunit paalala ni Suho, sinabi na rin ni Beru dati na ang system ay magbibigay sa kanya ng suporta upang masiguro ang tuloy-tuloy na paglakas niya. At kung binigyan siya ng quest, ibig sabihin ay may tsansa siyang manalo. At higit sa lahat, bawat laban ay isang hakbang palapit sa muling pagkikita nila ng kanyang mga magulang, at kaya wala siyang balak magpatumpik-tumpik. Mula sa inventory, kinuha niya ang sangkaterbang armas at ipinailalim sa kanyang ruler's authority. Sa paligid, isa-isang bumaon sa lupa ang mga sandata, animoy bumubuo ng sariling teritoryo. Habang patuloy na inaatake ng 3 lobo ang hunter, tumayo si Suho sa gitna, hawak ang 2 dagger, ready nang makipagdigma. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Nagsimula ang Kabanata 8 kung saan makikita ang isang matinding bakbakan. Pinagtutulungan ng 3 galit na lobo soldiers ang naposes na hunter, habang si Suho naman ay agad na naglabas ng mga weapon mula sa kanyang inventory upang magamit sa pakikipaglaban. Gamit ang ruler's authority, lumutang ang mga sandata sa kanyang paligid na parabang may sariling buhay, at handang sumunod sa bawat galaw ng kanyang kamay. Habang nakamasid si Beru, marahang siyang nagsalita. Ayon sa kanya, kahit paulit-ulit na nahaharap si Suho sa mga imposibleng pagsubok, ni minsan ay hindi niya itong nakita na tumakas. Taglay ng Young Monarch ang katauhan at presensya ng isang tunay na mandirigma. Parang estudyante na sabik laging pumasok sa eskwela, kasi hindi nauubusan ng baon. Lumapit si Beru kay Suho at nagbigay ng mahalagang payo. Young Monarch, mula sa espada nagmumula ang kapangyarihang bumabalot sa katawan ng hunter. Kung mahahati mo ang kanyang braso at ma-separate ito mula sa host, mawawala ang kontrol ng espada at hindi na siya makakagalaw pa. Bahagyang ngumiti si Suho at sumagot ng, ganun ba? Sige, wag mo kong niloloko, papatulfo kita. Ang mga natalong lobo soldier ay muling nabuhay at sumugod ang mga ito. Sabay-sabay nilang inatake ang naposes na hunter. Ikinagulat naman ni Suho ang biglaang pagbabalik ng mga anino lobo matapos niyang gamitan ng mana upang mabuhay, na parabang naka-only rise sa mang-inasal, nakakataba. What? Ipinaliwanag ni Beru, Young Monarch, ang iyong mga shadow soldier ay essentially astral forms. Hanggat may natitira ka pang mana, pwede mo silang i-resummon ulit. Matinding atake ang ginawa ng mga asong lobong ito, grabe.
Parang kombinasyon ng kuryente, multo, at bad vibes ng ex mo na pilit na kumakapit. Ngunit walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo ng halimaw ang mga lobo, hinati ang katawan, at unti-unti na namang naglaho ang astral body, parang feelings ng crush mo. Okay, bilis maglaho. Aray ko! Napatanong naman si Suho kay Beru na, kung ganito lang ba kalakas ang mga Shadow Soldier? Parang minion lang sa Mobile Legend. Habang pinagpapawisan si Beru, na para bang maglalabas ng sama ng loob sa Cub-Eta, sumagot siya. Nangyayari ito dahil, kung mahina ka pa Young Monarch, bumabase ang lakas ng Shadow Soldier sa capacity o dami ng iyong mana at intelligence stat. Biglang nagsalita ang naposes na Hunter at nagtaka si Suho, dahil hindi lamang naririnig niya mula sa kanyang kalaban, kundi dahil nakakapagsalita rin ito ng lengguwahe ng mga tao, especially nakakapagtagalog ito, at kaya rin siguro nito mag-Ilonggo at Bisaya. Hawak nito ang espada na naglabas ng kakaibang enerhiya. Hindi ito yung basta sword lang. Hindi ito yung nabibili sa ukay-ukay o kaya, 300 na kutsilyo sa palengke. Nag-uumapaw ito sa matinding mana. Paanong isang insignificant pest ay nagagamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch? Wika ng naposes na Hunter. Nagalit naman si Beru sa narinig, na pang-iinsulto sa kanyang amo ikanya, paano mo nasabing insignificant ang dugo ng Shadow of Monarch, bading ka ba? Ngumisi ang naposes na Hunter, lalo na nang malaman nitong kadugo pala ng Shadow Monarch ang kaharap niya. Sa kanyang isip, ito'y isang muling pagtatagpo. Sumigaw siya upang maghanda sa pagsalakay, ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na tumugon si Suho, isang dagger ang bigla niyang inihagis na parang si Guzyon na nag-first skill ngunit nasa lag ni Lolita, kaya baliwala. Excited naman si Suho subukan pa ang kanyang pinalakas na kapangyarihan, kaya sunod-sunod niya na inatake ang naposes na halimaw. Mula sa lupa, hinayla niya ang mga sandatang nakabaon gamit ang Ruler's Authority, sa kanya ito pinakawalan sa direksyon ng kalaban. Lumipad ang napakaraming weapon patungo sa naposes na Hunter, ngunit hindi ito nagpatinag. Isa-isang hinampes at dinurog ng espada ang mga sandatang tumama sa kanya, na para bang ang bawat atake ni Suho ay nagiging simpleng tunog lamang ng bakal na binabasag. Ngunit inaasahan na ito ni Suho sa isang halimaw na mayroong pulang pangalan, kung quantity ang laban, ako ang mananalo, bulong niya sa sarili. Muli ulit pinaulan na ni Suho ang halimaw ng mga naglilipede na sanda ng goblin, ngunit kahit gaano pa karami ang tumama sa halimaw ay baliwala, para bang, kahit gaano mo pa kagusto ang isang tao, kung ayaw na sayo, huwag muna pagpilitan sarili mo kasi binaliwala. Aray ko! Samantalang ipinaliwanag ni Beru na ito ang tunay na kakayahan ng Ruler's Authority. Isang kapangyarihang nagamit na ni Suho kahit noong siya ay sanggol pa lamang. Ngunit sa ngayon ay, parang wala itong saysay dahil ginagamit lamang ni Suho ang mga sandata ng mga engot na goblin. Para bang sumabak si Suho sa gera ngunit sapatos lang ang kanyang dala. Isa-isang dinurog ng halimaw ang mga goblin weapons, para lang itong binili sa Shopee na naka 50% off. Naisip din ni Suho na kapag may isang atake na tumama sa kanya ay katapusan na niya, kaya i-rate niya ng 1 star sa Shopee, kasi na-scam siya. Habang walang tigil ang pag-atake ng halimaw, sa sobrang gigil ay napasigaw pa ito ng takbo Suho, hangang may lupa, hindi kita titigilan hanggang nanatili kang gwapo. At sumugod ito ng galit na galit papunta kay Suho. Ngunit ngumiti lang ang ating bida nang may kaunting pag-cap icon. Mabilis siya na naghanda sa paparating na atake, gamit ang kanyang dagger, handa niyang depensahan ang kanyang sarili, ngunit laking gulat niya nang walang kahirap-hirap na winasak ng halimaw ang kanyang armas. At napasalita na lang siya ng, "Trash talker ang pota, alam ko hindi ko siya kayang labanan ng sab-ayan. Ngunit sa late game dali ka sa akin, comeback is real." Mula rito, nagkaroon ng maikling flashback. Naalala ni Suho ang naging tanong niya kay Beru bago pa sila pumasok sa dungeon, kung bakit, noong siya ay nakalaya at nakalabas sa tower, bakit hindi peren bumalik ang dati niyang lakas. Maingat na ipinaliwanag ni Beru na ang kapangyarihan ng Young Monarch ay nasil noong siya ay isinilang.
At mas mainam na isipin ni Suho na ngayon ay unti-unti nang naibabalik ang kapangyarihan na taglay niya noon, kahit sa estado pa lamang ng kanyang pagiging bata. Dagdag pa ni Beru, na kung ang kapangyarihan ni Suho ay katulad nung sandaling nakaakyat siya sa Demon Castle, kaya sana niyang lumaban ng pantay laban sa mga Itarim. Ngunit ang lugar na yon ay hindi isang simpleng panaginip, at hindi rin tunay na realidad. Isa iyong pagsubok, inilatag mismo ng kanyang ama, upang masukat kung gaano siya kalakas at kung gaano siya kahanda. Isa lang lamang yung pagsubok, at gaya ng lahat ng test, kahit pumasa o bumagsak siya, automatikong mawawala ang pisikal na lakas na ginamit niya roon. Napakunot noo si Suho. So, laro lang talaga yun. Sagot naman ni Beru, seryoso pero may halong yabang, oo, young monarch. Pero tandaan mo, kahit laro lang yun, ang nakuha mong experience doon ay hindi basura. Ang tunay na halaga niyon ay ang pakiramdam mo, ang fighting spirit na ginamit mo habang nakikipaglaban. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Patuloy pa ring umiiwas si Suho sa mga mabibigat na hampas ng halimaw. Napaisip siya, tiyak na tiyak niyang naaalala pa niya ang pakiramdam noong nasa Demon Tower siya. Noon, palagi niyang ginagamit ang sariling kamao kasi idol niya si Manny Pacquiao. Walang balisong, walang baril, santukan lang talaga ang kanyang hanap. At sa isip niya, kung mayroon lang sana siyang isang totoong sandata ngayon, baka manghiram ng muka sa aso ang halimaw na ta. Biglang napatigil ang kanyang pag-iwas. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang sinabi ni Beru kanina, na ang mga Shadow Soldier ay may sariling astral body, at basta't may mana siya, hindi sila tuluyang mawawala. Pwede kayang baguhin ang anyo nila? Bulong ni Suho sa sarili. At doon, biglang pumasok sa utak niya na akala mong si Dr. Stone ang isang idea. Arise! At muling nabuhay mula sa anino ang dalawang asong lobo soldiers. Muling umatake ang naposes na halimaw, at napa-atras naman si Suho papalayo. Yan na naman ang gagamitin mo? Hindi mo ba naiintindihan yung mga galawang epic rank, ay baliwala sa akin? Umakma ang naposes na halimaw ng isang atake na parang si Roronoa Zoro. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang nag-iba ang anyo ng dalawang lobo. Kumislap ang kanilang mga katawan na parabang alam na nila ang iniisip ni Suho. Sumanib sila sa kanyang mga braso, at sa isang iglap, tila naging extension ng kanyang sariling katawan ang kanyang porma. Ang eksena ay parang isang napakalupit na anime moment, yung moment na unang nasaksihan natin na, nag-Gear 5 si Luffy. Ang katawan ni Suho ay natakpan ng makapal na shadow armor, at sa kanyang mga kamay, sumulpot ang matatalim na kamao na tila gawa sa aserong buhay katulad ng kay Gatakasa, ngunit kulay itim. Galit na galit naman sumugod ang halimaw, sabay pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang sahig ay yumanig, at ang hangin ay halos mabiyak sa bigat ng enerhiya. Ngunit sa halip na umilag si Suho, buong tapang niya itong sinalubong gamit ang bagong anyo ng kanyang kamao. Isang malakas na boom, panas ang umalingaw-ngaw. Nagulat ang halimaw nang makita niyang pinigilan ni Suho ang kanyang ultimate strike gamit lamang ang sariling mga kamay. Doon ngumiti ang ating bida at nagsabing, ayos tong bagong sandata ko, feeling ako si Badang, papangalanan kitang Steel-Fanged Lichan. Biglang nagliwanag ang system notification sa hangin, shadow extraction, level up, form change, level 2 activated. Requires shadow authority, no mana can arbitrarily change the forms of shadow soldier. Hindi makapaniwala si Beru sa nasaksihan, na ang isang shadow soldier ay ginawang mismong sandata ni Suho. Hindi yun basta-basta na kakayahan na nakukuha ng isang palakpak lang na parang magic. Sa totoo lang, ang Shadow Monarch noon ay dumaan pa sa mahabang proseso ng hirap para magbago, mga labanan at walang katapusang level up, bago niya nakamit ang kakayahang yun, ang kalayaan na kontrolin ng buo ang kanyang mga anino ay kailangan niya ng cool off. Ngunit itong si Suho, basic lamang sa kanya. Parang isang larva na bagong pisa sa paggamit ng Shadow Authority, napakamanhid, dahil nakagawa siya ng mga bagay na wala pang nagtuturo at walang ibang nakakaabot sa ganitong yugto ng kasanayan.
Habang patuloy ang bakbakan, iniwasan ni Suho ang marahas na atake ng halimaw at biglang gumamit ng ruler authority, isang malupitan niyang ginamitan ang backstab attack. Ngunit, ni hindi nagalusan ang nilalang, tumilapon lang palayo ang kanyang dagger, tila ba isang labahan ng manga na pinahiram lang ng kapitbahay. Napalingon ang halimaw, nakaramdam ng kakaiba, parang multo ng nakano-label relationship mo. May umatake pala mula sa kanyang likuran. Ngunit nang mapansin ito, huli na, dahil isang distraction lang pala yun. Mula sa gilid, mabilisan na pumasok si Suho, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang lahat ng lakas sa isang suntok. Akala mong gumamit ng serious punch ni Saitama na may kasamang galit sa X. Dumagundong ang hangin nang bumaon ang kamao ng batang monarch sa sikmura ng halimaw. Napatila po nito, gumuhit sa sahig at nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng alikabok at enerhiya. Ngunit hindi pa ito doon nagtatapos. Sa halip na bumagsak, tumindig muli ang nilalang, naglalagablab ang mga mata sa galit. Sumigaw ito, punong-puno ng puot at pagnanais na patayin si Suho. Muli itong sumugod, waring isang bagyong paparating. Ngunit hindi umatras si Suho. Sa halip, ginamit niya ang ruler authority upang iangat ang lahat ng mga armas na nakabaon sa paligid. Parang kumakanta lang siya ng Raining in Manila, ngunit punyal at sibat lang ang maririnig. Akala mong nahati ang paligid ng dahan-daang lumutang ang napakaraming sandata patungo sa naposes na halimaw. Napamalagat naman ito at napagtanto ang bigat ng laban na kanyang kinakaharap. Sa isip-isip siguro niya ay, I am dead. Ngunit alam ni Suho na hindi niya pwedeng patayin ang nilalang na ito sa kadahilanan na, isa pa rin itong hunter tulad nila, at hindi kalaban na dapat kitilin ang buhay. Kaya sinunod niya ang bilin ni Beru na putulin lamang ang braso nito. Ito ang mismong bahagi kung saan nakahawak ang espada, sa madaling salita ito ang kahinaan niya. At sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, pinutol niya ang braso ng halimaw, sapat upang mapalaya ito sa pagkakagapos ng mismong sandata. Sa gilid, masidhing nakatingin si Beru, litaw ang paghanga sa kanyang mukha, bading na bading sa batang monarch. Ginamit ni Suho ang ruler's authority sa pambihirang kakayahan at nagbigay ng isang matinding atake, at ngayon, ang nakamamanghang paraan ng pag-angat niya sa shadow authority at ang lahat ng ito ay patunay ng isang bagay. At doon, sa gitna ng tensyon at alab ng laban, buong puso niyang bumulong. Oh, my king, isa ka talagang tunay na prodigy. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam.